Ito na naman po tayo para bumabalik na naman tayo sa nakaraan. Made in Germany. So yan guys, makikita nyo dito, ayan. Nai-extend yung table, yan yung hiwa. Oh. Ay, may pintuan po dyan. Galing sa kwarto ng mga anak ni Baldomero. Ayan guys, oh, kasi dito makikita mo dito may pintuan. Doon may pintuan din. So tagusan talaga. Tagusan. So yun guys, oh, ito yung itsura namin. Oh. Ayan. Dito kami sa may bintana. Pero ano pala yan? Kasi akala ko naman radyo. Akala mo nga. Oo, kasi may parang antena eh. Ang bayan ng Kawit ay matatagpuan sa lalawigan ng Cavite, isang lugar na may malalim na ugat sa kasaysayan ng Pilipinas. Dati itong kilala bilang Cavite El Viejo at dito isinilang ang diwa ng kalayaan na patuloy natin pinagmamalaki hanggang ngayon. Isang bayan na nasaksiyan ng pakikibaka para sa kalayaan at tahanan ng mga taong handang magsakripisyo para sa bayan. At dito rin makikita ang isa sa mga pamanang kasaysayan ng bayan. Ito ay ang St. Mary Magdalene Church o mas kilala bilang Kawit Church. Isang simbahan na itinayo noong ika-17 siglo. Hindi lamang ito lugar ng pananampalataya kundi naging isang bahagi rin ito ng revolusyon. Bukod sa simbahan, isa sa mga pamanang kasaysayan ng Kawit ay ang bahay ni General Baldomero Aguinaldo, isang makasaysayang tahanan na nagsilbing alaala ng kanyang kontribusyon para sa bayan. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang istruktura, isa itong tahimik na saksi sa mga plano, desisyon at sakripisyong ginawa para sa kalayaan. Sa pagpasok ng kanyang bahay ay makikita ang mga lumang kasangkapan, mga larawan at mga personal na gamit na nagbibigay liwanag sa kanyang buhay bilang isang mandirigma at pinuno. At sa paglalakbay natin sa Kawit Cavite ay hindi lamang natin binalikan ng kasaysayan. Pinapaalala rin nito ang kalayaan na hindi basta ibinigay, ito ay ipinaglaban. Welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito pa rin po tayo ngayon sa probinsya po ito ng Cavite at nasa bayan pa rin po tayo ng Kawit. At kung mapapansin po ninyo guys, nasa likuran po natin ang Emilio Aguinaldo Shrine kung saan na-picture na po natin yan sa last episode natin. So sa mga hindi pa nakakapanood, pwede nyo panoorin, sa description po ang link ng video na yan. Napakaganda po dyan guys. So ngayon is meron tayong pupuntahan dito na isa sa mga pinsan po ni General Emilio Aguinaldo. Locate natin yung bahay niya, kung saan ba banda at kung ano ba yung mga istorya mga nakapaloob doon. Bali ang pangalan po ng first cousin na to ni Emilio Aguinaldo is si General Baldomero Aguinaldo, kung saan marami rin mga naitalang kasaysayan tungkol doon sa buhay niya. So samahan nyo ako, pasyalan natin yung bahay niya, alamin natin kung ano ba yung makikita natin doon at kung ano ba yung nilalaman ng kwento. Okay, so tara, puntahan natin. So time check muna tayo guys, 3:29 na ng hapon. At pinasyalan din po natin dito yung simbahan po ng Kawit. So marami rin tayong mga istorya, mga nalaman po doon, no. Ayan, kung mapapansin natin dito, ito yung Kawit Loop Bridge. Napakahaba na itong ilog na to guys, yan. Kita rin dyan yung shrine, yung Aguinaldo Shrine sa ilog na yan. At nag-iikot-ikot pa rin po tayo dito sa may bayan po ng Kawit. At marami na rin tayong nalalaman about dito sa kanilang bayan. Napaka-historical pala nito. Yun yung nalaman ko. Lalo yung simbahan nila. Lalo yung mismong bahay ni General Emilio Aguinaldo. Napakadaming mga passage. So 3 minutes darating tayo doon sa mismong museo. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung nadadaanan natin. Simula doon sa may Aguinaldo Shrine papunta dito. Para at least pagka nagpunta kayo dito sa may museo is alam nyo na yung daanan. Bali dito may nakikita akong Metrobank. Dito tayo kakanan sa may Metrobank. Yan, Metrobank at saka 7-Eleven. Kakanan tayo dito, Bisita Street. Ito parang nakikita ko na guys. Meron siyang Philippine flag. Parang mint green ang kanyang kulay. Ayan. So dito na tayo, dumating na tayo dito sa Baldomero Aguinaldo Ancestral House. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa Baldomero Aguinaldo, kung saan ito pala yung pinsan, yung first cousin ni Emilio Aguinaldo na pinuntahan natin doon sa Aguinaldo Shrine. So dito lang tayo nagpark sa may gilid, yan yung parking nila. Malawak din yung space dito guys kung pupunta kayo.
Tapos ang papansin natin dito sa may bahay ni Baldomero Aguinaldo is meron malaking tarpaulin. Ngayon, meron tayong kausap dito si Sir Larry. Ito si Sir Larry. Sir Larry, good afternoon po. Good afternoon, welcome sa Baldomero Aguinaldo. Ayun, Right. Salamat po Sir Larry sa pagpapaunlak. Sir Larry, bigyan niyo naman po kami ng short history about po kay Baldomero. Sino po ba si Baldomero Aguinaldo? Si Baldomero Aguinaldo ay pinsang buo ni General Emilio Aguinaldo. Okay. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang bilang kasama sa revolusyon ni General Emilio Aguinaldo. So ibig sabihin sir, siya po yung parang naging advisor din siya ni Emilio Aguinaldo. Siya yung pinagkakatiwalaan. So ito po yung kanyang bahay. Oo. Oo. So tara sir, explore natin, no? So yun guys, ang sabi ni sir, si Baldomero daw po is isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Emilio Aguinaldo. So dito tayo sa kanyang bahay para i-explore yung kanyang buong bahay dito. Dito sir, ano pong makikita natin dito sa may baba? Bali, itong ibabang to, ito yung pinakasilong o sagwa ng bahay. Ito po yung pinakasilong. Oo. Ang gamit lang talaga nila ay yung itaas. Andun na yung living room, ang mga bedroom, yung kusina at ang kainan. Nandun lahat. So ito sir, Bali, itong baba, ginagamit lang dito bilang storage o garahe ng mga karos ng mga salto. ito po nung araw. Ito yung sir, yung poste, oh. Parang original pa tong poste na po. Pero Dito. ayon kay dating Prime Minister Cesar Birata, si Prime Minister Cesar Birata ay isa sa mga apo ni General Baldomero Aguinaldo. Opo, Naging Prime Minister siya noong panahon ni Marcos. si Marcos. Ayon sa kanya, ito daw ay dating ang nakalagay dito talaga ay mga, alam mo yung pinakapuno ng puno, yung katawan ng Opo. puno. Ay, dito sa parte na to. Yung mga posting niyan, dahil Oo. mataas. So, ibig sabihin niya, nakatagus yun sa may taas. Oo. Yung pala yung pinakaparang poste niya Poste ng bahay. niya. Oo. Mismong puno. Oo, mismong puno na pala. Oo. Oo. So, dito pa rin yung si eksakto sa ano na yan, Oo. sa part na yan. Yan may mga posting yan. Ito pong mga tiles na to, mga bago na po ito. Bali, ito hindi na to. Renovate na po. Nang nailagay lang to noong ma-renovate yung bahay noong 1980, between 1982 to 1983. Kasi na-donate to noong 1982 ni Prime Minister Cesar Birata sa government at pinanumbalik ng Intramuros Administration. At ang i-open to noong June 12, 1983, binigay ang pamamahala sa National Historical Institute na ngayon ay National Historical Commission of the Philippines. Okay. So ito pala guys yung yung buong silong ng bahay. Medyo malaki rin po pala siya, no sir? Oo. Ito, nang maging museum to, ayan, lagyan namin ng mga display. Yan, ganyan kalaki siya. Tapos itong hagdanan, nasa center siya eh. Oo. Opo, nasa center siya. Nakita ko yun yung kanyang malaking mga pinto. Dito siya mismo sa may sentro. Oo. Oo. Kapanik. So ang laki rin pala, no? Isa yan sa mga structure, yung hagdanan, sa mga original structure na natitira sa bahay. Ito po, original pa rin po ito. So ibig sabihin, Sir Larry, isa po ito sa mga saksi ng araw. Okay. So, Actually, itong bahay ng tinayo, after na ng Filipino-American War. so 1906, tapos na yung war nang Okay. tinayo itong bahay. okay. So ibig Ito na sabihin, yung naging official residence. So tapos na yung yung mga labanan nung tinayo pala itong itong bahay. So yun guys, nalaman natin kay Sir Larry na after war pala ito tinayo yung bahay. Ayan. Panig na tayo sa taas. Ayun, sa taas po tayo. Tara. So ito yung packet dito sa taas guys, ito yung tsura. Ayan, ang sabi ni Sir Larry, ito daw hagdanan na to is original pa. Ayan ang itsura. So akitin natin sa taas. Makikita mo dito siya, talagang lumang-luma pa yung Oo. yung hagdanan Ayan Tapos ang kintab niya. Ayan, nakita tayo dun sa taas. Ito na naman po tayo para bumabalik na naman tayo sa nakaraan. Sa pagpanig nyo dito sa second floor, ang una nyo yung mabubungaran ay ang kwarto ng mga anak ni General Baldomero Aguinaldo. Ito na po mismo yung kwarto. Ito yung kwarto ng dalawang anak, si kay na Leonor at Aureliano. Wow.
Ang ninipis po ng ng mga kahoy, ano po. Pero yan pa rin po ang original. Actually, hindi na yan yung pinaka-original na bed na ginamit ng magkapatid. Kumbaga ito na lang po yung replacement dun sa mga original. Pero ganito pa rin siguro. may hawig doon. Pero yung buong kwarto, I think ito pa rin yung original eh. So yun guys. May mga parts din na napalitan. Na-restore na. So hindi tayo pwede pumasok guys kasi merong harang dito, no? So hanggang dito lang tayo sa may labas. Then, ito naman ang susunod. Ito yung pinaka Dining- living room Living room. ng bahay. Maliit Oo. lamang siya. Oo. Dito kasi makikita mo yung yung kwadrado maliit nga lang Kasi sa labas makikita mo na dito agad Oo. dito yung highway. Pero maganda Pero yung bahay. makikita nyo rito, ito nga. Ito yung piano nila. Piano nila, ito. Ang tawag yan, Rakal, made in Germany. Okay, Rakan po. Rakal. Rakan, made in Germany. Germany. Okay. So ito, na rin po ito? Original furniture yan dito. Ito, original to? Oo. Wow. So, Nang guys, maibalik to nang mapunta to sa government, ibinalik yung ibang mga original furniture. binalik po dito. Naangat pa po yung piano? Yung na yan? Sa ngayon, di na nagana to. Okay. Medyo Wala na. Wala na. Kulang na sa api na. Oo. Yung ibang mga keyboard, sira na. Oo, hindi na umaangat. Guys, ayan Ayun, tumutunog pa naman siya kahit papaano. Pero may mga ibang mga dito, Lubog. stock up na. So guys, ito original pala tong piano nila dito. Oo. Ayan. Itong mga ibang furniture na to, original na gamit talaga. Ito mga original na rin po ito, itong mga to. So ito dapat hindi natin ito mahawakan dahil mga original pala ito. Lalo ito siguro, tumba-tumba. Original furniture yan. Kasi na siya, makikita mo yung mga parang muebles po ang tawag dito, no? Yung mga ganito. Tawag naman dito sa pinaka, na to, solihiya. Solihiya. Ayan. Solihiya ang tawag pala dyan. So ganyan. Nakakatuwa lang rin po kasi sa Larry, makikita natin yung mga ganitong bahay ngayon sa panahon ngayon na nakatayo pa. So parang dadama mo pa rin yung presence dati, no? At least, yung mga susunod na henerasyon, kung maaalagaan pa talaga to, Oo. ay makakapunta po to at maaabutan pa nila. Saka mapapansin nyo, sa mga ganitong bahay, malalaki ang bintana. Oo nga, malalaki yung mga Kaya bintana. pag bukas talaga yan, ang hangin, lagos-lagosan. Ito, may bintana. May mga ventanilla pa yan sa ilalim. Ayaw nga, no? Napansin ko, Ito. Ito, ventanilla, guys. Nabubuksan niya kaya lang medyo Stock up na rin. Stock up na Oo, mahirap na rin buksan. Pero ito, makikita dito, yung sinasabi ni Sir Larry, yan. Yung hangin, tumatagos na agad dito. Ito na yung bintana. Tapos doon sa may kabila, ayun. Bintana. Lahat yan meron. Lahat may bintana, paikot. Kaya pala kahit mababa yung yung ceiling, hindi mo malintana yung init. Then, yan naman ceiling, original design din yan. Original din po yan, Yung design. hand painting. Wow. Talagang rin po, preserve din po yung mga painting po. So yun guys, Kaya lang walang data kung sino ang gumawa niyan. kung sino yung paint. Pero ang ganda ng simple lang po yung paint, no? Oo. Dito sir, ano po makikita natin dito naman sa part na to? Dito muna. Ito yung panganay na anak, Ito po yung panganay. si Leonor. Siya yung nanay ni Prime Minister Cesar Berata. Okay. Doña Leonor Aguinaldo Birata. Anak ni General Baldomero. Original po yung paint na yan? Or lang rin? Replica? Parang reproduction na rin, inayos na rin yan. Okay. So para may presence ng anak, no? Dito naman bali 2 kwarto lang to. Ito yung sa bedroom ng mga anak at ang master's bedroom. So yan guys, bali ang kwarto dito is ito po, yan, yung sa mga anak. Tapos ito po yung master bedroom. Okay. Talagang lang po, no? Cute lang po yung room niya, no? Ang galing. Itong bed nila, yan, original yan. Ito original pa rin po ito. Dito talaga nakalagay. So yun guys, makikita natin dito. 2 higaan ng kasya dito.
Kasi ito, mga bed na to, original po. Original. Wow. Parang yung bed nung araw, yung bakal lang, ninipis na po. Hindi lang natin malapitan guys, pero yan yung pinaka-original na, na structure. Ito yung damit. Kayo na pong damit ito. Yan ang ginamit ni General Baldomero Aguinaldo. Yan ito. ang Rayadillo. Uniform nila noon. Ito yung Ilang revolution. ito yung uniforme. Yan guys, ito pala yung uniforme nila, oh. Ang galing, oh. Hindi dito pa rin talaga, no? Ganda. Kaya ayan yung picture ni Baldomero Aguinaldo. At ang asawa niya si Petrona. Ito po yung yung kanyang original na picture. Tapos ang asawa niya, ito po nasa kanan. Sa ngayon, wala ka masyadong makikitang Picture picture niya. ni Baldomero. Alas puro ganyan. Puro ganito lang. So, ibig sabihin, nag-iisa lang pala ito, no? Ang gantong picture niya. Meron siyang other picture pero malabo yung pagkakakuha. Nakakuha. Pero yan po talaga ang itsura niya. Oo. Okay, yun pala ang itsura ni General Baldomero. Yan. Ang cute ng bahay talaga, no? Kasi ito, makikita nyo guys, ayun, no? Yung inakyatan natin. Ang ganda ng pagkakahulma ng hagdanan, ano? Yung mga balustre. Ganda. Dito po. Kaya papasok tayo na. Ito naman yung pinaka-formal dining room. Formal dining room. Ito. Pag may mga bisita sila, dito na napakain. Oo. Dito talaga siya, talagang anliwalas. Oo. Oo. Yan, mga original gamit niya yan. Ito China po. cabinet, pati itong tokador na to. Ito mga tokador, original din po yan. Wow. Na-preserve pa po, no? Binalik yan dito ng maging museum to. Ito, original. Ito original din. Itong lamesa. Marami pa rin po pala talaga natira, no? Oo, marami pa rin. Hindi lang talaga na yung Bali mga ito iba. na-extend na pwede mong liitan. Ay, ito. Matong mesang ito. Wow. Ang bigat po siguro niyan, ano? Mabigat. Oo. So, ito po. Merong trivia. Apa. Noon daw, panahon niyang nabubuhay ka ng magkapatid, Apa. ginagawa ro tong table tennis. Table tennis kasi na-extend nga siya. Oo. Ayan guys, Kaya makikita nyo. nagagalit daw yung nanay nila kasi nababasag daw yung salamin Oo. sa mga cabinet. Oo. Dito ginagawa nilang Dito sila naglalaro. So ayan guys, makikita nyo dito, ayan. Na-extend yung table, ayan yung hiwa, oh. Na-extend daw yan, sabi ni Sir Larry. Tapos, eto Sir. Ito naman, ito yung diorama ng Battle of Binakayan. Diorama ng Battle of Binakayan. Isa sa mga major battle na nanalo mga Pilipino against Spaniards. Ang ganda naman. Pinamunahan yun ni General Candido Tirona, kasama rin sina General Baldomero Aguinaldo, Emilio Aguinaldo. Galing guys, oh. Yan natin dito sa may ibabaw, oh. Nagawa nilang talunin yung mga Kastila dahil sa idea ni General Edelberto Evangelista, isang engineer na nag-aral sa Belgium. Siya yung gumawa ng trenchera. Or trenches. Para maharang yung pagpasok ng mga kalaban. Wow. Ito na po siguro yung ilog doon, no? Sa may labasan, ano? Yes. Sa parting dagat yan eh. Dito. Yan. Sa may labasan. Kasi ito na, dito na naglabanan, no? Kaya lang sa labanang yan, namatay dyan si General Candido Tirona. Dito namatay. So yun guys, ang dami natin nalalaman dito sa sa mga history dito sa Binakayan po ito, no? Oo, nangyari yan November 11, 1896. November 11, the Battle of Binakayan. Grabe. Tapos dito, Sir Larry, ito po yung original pa. Original. Yan, pati yung ulo ng usa. Pati ito pong ulo. Ayan guys, oh. Ito pala yung mga saksi dito. Yung ulo ng usa. Binalik rin pala dito ng National Historical Commission. Kasi ito yung kanilang mga lumang Iba mga naman gamit. yan, mga donated ng mga kaanak, yung mga ibang laman. Yung mga plato na to, luma na to eh. May nakita nga akong isang plato dati. Yung plato nila, merong nakalagay na year doon sa may puwetan. Nasa 1900s or 1800s yan. Tsaka maliliit yung kanyang sir, no? Yung kanyang mangyayari. Parang maliliit.
Tapos dito naman, mga shell. Shell. Mga ano. Sa likod niyan, merong ano to. May pinto. May pintuan po dyan? Galing sa kwarto ng mga anak ni Baldomero. Oo nga, no? Ginagamit lang, hindi naman yan secret passage. Pero dati naka-open siya. Ginagamit lang nila yan. May mga bisita si General Baldomero Aguinaldo. Bilang respeto sa mga bisita, dito sila dumadaan Dito para sila. hindi maistorbo yung mga tao. Okay. Ang galing guys, oh. Meron daw ditong Eto. kwarto. Ayan, oh. May ano nga siya, oh. Ay, oo, yun nga. Natutulak nga siya, guys. Para hindi lang maano yung mga Bisita. mga bisita. Oo. Pang respeto sa mga bisita ni General Baldomero. Ang galing ano po. Tsaka yung bahay na maximize po siya, no? Oo. Na maximize yung kanyang mga lagusan. Ayan guys, oh. Kasi dito makikita mo dito may pintuan. Doon may pintuan din. So tagusan talaga. Tagusan. Pati ang mamaya makikita mo yung sa kwarto ni General Baldomero Aguinaldo, may pinto rin papunta ng kusina. Ay, pupunta rin. Sige, puntahan natin yun, sir. Talaga, oh, ito pa, oh, original din to. Ganito rin yung pagkakaano no, sir. Nung dati, ano, yung itsura. Ito yung tinatawag na banggerahan. Banggerahan. Ito yung banggerahan daw, guys. Ayan. Nag-uugas ng mga plato. Diyan tinataob yung mga baso, plato, para ang tubig tumulo sa baba. Sa baba. Diretso sa baba na. Pag tuyo na, saka ipapasok sa loob. Tingin ko itong puno na to, sir, matagal na po yan, ano? Matagal na yan. Yan ang kay Mito, Star Apple. Star Apple. Nandito na po yan dati pa. Tinatangan, matagal na yan. Talaga? Dati maraming mga puno rito. Kaya Kaya lang iba na buwal na ng bagyo. So yun Kaya- guys, oh, ito yung itsura namin. Oh. Ayan. Dito kami sa may bintana. Sa banggerahan. Kaya kahit gantong kainit, nung may mga puno pa dyan, malamig. Malamig pa rin. Malamig dito. Nakakaano nga eh, kasi yung ano niya, parang presko. Hanggang ngayon Presko. naman, oh, presko. Mahangin, gano'n. Kasi mapapansin mo agad sa bahay, pagka kumbaga mainit, pagpapawisan ka, parang dito hindi ako pinagpapawisan eh. Dito sa likod, lalo na pag mahalakas ang hangin. Oo. Ito na tayo sa pinaka-kusina ng bahay. Ito pinaka-kusina. Ay, ang ganda. Oo. Papansin mo, yari. Yari sa kawayan. Yan guys, yari sa kawayan yung kanilang sahig dito sa may kusina. May design. May design. Original po ito sa Larry. Bali, hindi na ito yung pinaka-original na, na kawayan. Kasi ang kawayan naman di tumatagal ng daang taon. Napalitan na lang. Pero, nung ibinalik, ganoon pa rin. Ganyan pa rin ang style. Ang galing. Paano kaya nila nagawa yun? Maghahanap ka talaga ng mga, di ba may mga bukong ang kawayan. Maghahanap ka na pantay-pantay na yan para makuha mo yung design na yun. Oo. Ayan guys, ang hirap niya, no? Siyempre, hanapin mo yung parang mayroong mga naka-umbok na ganyan, no? Sa kawayan. Di ba? Ang galing, no? So, ito guys, yung kabuuan ng bahay. Tapos yung pinaka-ilalim nito, dating kulungan ng mga alaga nilang hayop. Ito. O, yung ilalim. Yung ilalim. Sa ngayon, office na namin ngayon. Ayun, sa office na po ninyo. Ang galing, ano? Kasi, pag pamilya lang sila, dito sila nakain sa lugar na to. Tapos pagka kukuha sila ng pagkain sa baba na lang, pupunta na lang sa baba. Hindi, ginagawa nila, may mga kanin-kanin, Apo. hinuhulog na lang nila sa mga Ay, dito. singit-singit ng kawayan kasi andun yung mga alaga nila. Ay, ang galing. Oo. Para yung mga manok, hindi masayang din yung mga pagkain na tira-tira. Oo, ang galing. Kasi ito guys, yan. Nasa Dito. sa lakot. Yan yung mga itsura dito sa loob. Ito na yung sinasabi ko sa iyo kanina na yung mula sa kwarto ni Baldomero Aguinaldo, papunta rito sa kusina. So ito guys, meron din ito. Tagusan talaga. Oh. Nakakatuwa yung mga ganitong bahay. Oh. Hindi lang isa yung pintuan, meron din dito sa may labasan. Sa may papuntang kusina. Ang galing, ano? Ito yung mga gasera. Pero ito naman, hindi original na gamit dito. Mga donated din. Donated ng mga na. kaanak. Ito, gasera. Pero nung araw, I think may mga ganyan talaga yan dito. Ito, dito na Radyo? nalabas. Hindi. Ano ba yan? Ganon din. Oil lang.
Ano rin, gasera rin. Akala ko radyo. minsan binibiro ko yung mga sudyate ko. O pag tinanong ko, sabihin ko, ano yan? Walkie-talkie. Di nila alam. Pero siya, joke lang. Ano pala yan, gasera? Akala ko naman radyo. Akala mo nga. Oo, kasi may parang antena eh. Ayan guys, ito pa isa. May lata. Lata to no? Oo, Sa ano. lagyan gas or oil dyan sa loob. Tapos dito na, Ayan guys, para mas maliwanag din niya makita. Kasi ito yung gasera. Kasi ito yung sinasabi kong parang radyo. Ayan, comment nyo na lang dyan guys kung ano bang tawag dyan. Pero gasera daw yan. Kasi meron dito. oil lamp. Oil lamp. So ito sa baba, yung mga dating plancha. Plancha, nilalagyan ng uling sa loob. Galing, Ito yung dikdik. Pandikdik, pandikdik. Ito, plancha rin to. Ito plancha, ito yung nauna pa ata, no? Oo, ang tawag yan, prinsa. Prinsa. Nilalagyan din ng... May mga iba-ibang sukat yan. Opo. Ito, itong gantong klase, ginagamit yan pag mga ang pinaplansya mo ay mga kumot. Ay, yung mga malalaki na. Malalaki na. Pero titiklopin mo muna yung kumot bago mo papasadahan niya kasi mabigat to. Oo, mabigat. Mukha nga siya mabigat sir, Ayan guys, solid siya eh. Yung itsura niya, Dami rin siguro mga naplansya niya nung araw, So may ice box. Ito, ice box. Ito, nakakita ko na ito ng sa Sariaya ganito. Nilalagyan ng yelo sa loob. So yan guys, parang cooler nila nung araw. Pero ang yelo nila imported pa galing ibang bansa. Ay, ganon. Dinadala by ship dito sa mga port natin. Oo, ang hirap pala nung araw, po. Kaya nakaka-afford lang talaga yun yung mga kaya sa buhay. Di tulad ngayon, punta ka lang ng tindahan, makakabili ka na ng yelo. Oo. Dati pala guys, yung mga yelo, sabi ni Sir Larry, sini-import para yung galing ibang bansa. So ngayon kasi, yan, sa may mga tindahan, makakabili na tayo. Ayan. Ito yung kalan. Ito ang kalan. Dito rin po yan, eksakto. Dito rin nakalagay ang kalan nila. Bali dito nilalagyan ng gatong. Saan po gatong? Kabilang gilid. Kabilang gilid, so dito. Oo. Ay, itong butas. Diyan nilalagyan ng gatong. Oo. Mga kahoy ang kasya dito. Ayan. Pag uminit na tong pinakabakal, Ito yung pinaka-plate niya. Pinaka-plate, pwede ka na magluto ng sabay-sabay. Kung anong gusto mo iluto. Galing Tapos para makontrol mo yung lakas ng apoy at o hina, ito. Natatanggal yan. Ay, natatanggal. Oo. Pero gagamit ka ng yung pinakatawag nila noon, sipit. Para hindi siya Para matanggal mo matanggal. O, kasi mainit nga eh. Ito, Ang galing, may oven pa yan. Dito pala sila sa mga, parang katol yung itsura niya, Parang ganun. Tapos tinatanggal lang pala yan kung malaki yung kawali mo. Gusto para mo magkasya. yung malakas o mahinang apoy. Ang galing, Kasi ito yung mga lumang, ito rin po, mga lumang, sandok. Oo. Yan, Yari guys, sa bao. Yari sa bao. So yun guys, yari sa bao yung kanilang, mga sandok dito. Ang galing, Ano naman, baterol. Ito, baterol na tinatawag. Yung ng tsokolate. Oo. Para matunaw. Ang galing, Galing nung araw, simple lang, Pero, wala ganong mga electric, Talagang manual. Oo. Tapos, ito na yung kabuuan ng bahay. Tapos, pupunta na tayo sa labas. Sa labas. Oo. So yun guys, pupunta naman kami doon sa may labasan. Ito yung itsura dito sa labas. Napaka-presko talaga dito. Ayan. Ayan ang itsura dito sa may labas. Parang machuka tiles po ito. Machuka tayo. Oo. Ayan. Ang hangin talaga. Oo. Ang sarap Ayan guys, Yan yung buhok ko. Parang walang pawis. Ganito masarap mag-ikot-ikot. Ayan. So dito po, ano po makikita natin dito, Sir Larry? Bali, ito, ang dating itsura nito, itong to, hawakan nito dati, kawayan. Kawayan. Tapos ito po.
Ito bago na to. Bago na. CR na to. Dinagdag na bago. lang. Oo. So ito guys daw, dati raw itong kawayan. Ito yung pababa na to. Pero ito pa rin pala yung sahig. Kumbaga, nilagyan na lang ng Nang mag-museum semento. to para sa protection ng mga bumibisita. Para matibay. Tapos, parang may nakikita po ako doon na ano po yan? Yan yung, nandyan na yung mga buto ni General Baldomero. Diyan na po, nakalibing. Tinransfer lamang yan nung maging museum to. Oo. Pero dati siyang nakalibing sa libingan ng mga veterano. Sa mga Sa veteran. Manila. Pwede po natin malapitan, Sir Oo. Larry. Sige. So guys, lalapitan natin yung pinaka ginawa ditong libingan ni General Baldomero na. So ito yung itsura niya dito, guys. Ayan. Sa may puno lang ng Kayumito. Ayan. Kailan po siya namatay, Sir Larry? Kailan po siya namatay? February 4. February 4, 1915. Ano pong kinamatay niya, sir? Sakit sa puso. Sakit sa puso. So yun, Bali na maging museum nga to, nilagay na yung mga buto niya rito. So maganda rin kasi Pati nandito. yung sa asawa niya nandyan na. Nandito na rin po. Ito po, Petrona Reyes. Reyes Aguinaldo. Oo. So nandito na rin pala yung kanyang Tapos asawa. in the 90s, nailipat na rin to. Ito po mga, Ito sa anak niyang babae. sa anak niya. Yung asawa. Sa asawa. Ito yung mga magulang ni Prime Minister Cesar Birata. Okay. So yun guys, so nakakatuwa lang, nandito pa rin pala sila, magkakasama pa rin pala sila dito, no? Tapos sa kabila po, anak din pala yon. Anak na lalaki. Lalaki. Kaya lang wala pa dyan yung mga buto niya. Wala pa dito. Sa anak lang po na lalaki, wala dito. Saka yung sa asawa. Parang baga nilagay lang rin dito para ma-feel lang na Kung magkakasama. Ano nilang ilipat dito, andyan na. So yun guys, nakakatuwa talaga yung hangin, no? Tignan ninyo yung puno, di ba? So yun yung pinakakabuuan ng bahay. Ayan, nakikita natin dito. So Sir Larry, baka gusto nila pumunta dito sa sa museum po ni General Baldomero. Pwede nyo po silang i-invite. Niimbitahan ko kayo na pumunta rito sa Museo ni Baldomero Aguinaldo. Open kami from Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. Salamat po Sir Larry sa sa mga binigay niyo po sa aming information. Thank you rin. Okay po. Okay guys, bali tapos na tayo dito sa may Baldomero Aguinaldo, no? At napakarami natin natutunan ngayong araw. At sana po ay nagustuhan po ninyo yung ating episode ngayong araw. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa ating napakagandang istorya. At kita-kits po tayong muli sa ating susunod na vlog. So, bye-bye po! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life.